Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek! Ayan. Tayo'y mag-aawitan habang ating hinihintay ang ating mga participants. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. O Diyos sa dakila, nandiyan ka sa katastasan ng mga langit, Ama. Purihin po yung dakilang pangalan sa walang katapusan. Panginoong Diyos, lubos po kami ng papasalamat sa iyong kabutihan sa amin, na kami iyong iningatan, pinagpala, at binuhusan ng pag-ibig, Panginoon. Kaya kami ay nandito ngayon sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka at pasasalamatan. Sa aming pag-aawitan, aming hinihiling iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin, na kami makabigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Ama. Maraming salamat po sa pagpatawad sa aming pagkakasala. Ang lahat nito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan na Jesus. Amen. Awitin natin ang Draw Me Nearer in hymn number 187. Blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with him I can, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Sunod nating awitin ang "'Tis So Sweet to Trust in Jesus" in hymn number 351. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know that saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, offer grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus,
just to trust His cleansing blood, just in simple faith to cleanse me, neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Is this sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. How I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, Thou'lt be with me till the end. So Jesus, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Para sa ating opening song, ating awitin ang I Am Thinking Today of That Beautiful Land. In hymn number 397. He leadeth me. He leadeth me, oh, blessed, oh, with heavenly
Tayo po ay magalang na manikluhod. Panginoon namin Diyos sa mga banal dakila, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa buong maghapon na inyo po kami iningatan at ginabayan, inilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, sa gabing ito, amin pong hinihiling ang inyong na kayo po ang siyang manguna sa amin, Panginoon, at nawa po ay puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu nang sagawin po ang mensahe na aming mapapakinggan sa gabing ito ay maisa buhay at magamit din po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay dito sa lupa, Panginoon. At amin pong hiling ang aming isang kapatiran na magsasalita ngayong gabi, Panginoon. Inyo po nawang siyang pagkalooban ng karunungan at kaalaman. Ang sagawin po lahat ng kanyang sasabihin ay naayon lang po sa inyong banal na salita, Panginoon. Inyong din pong pakaingatan ang mga kapatiran na papunta pa lamang dito sa inyong bahay-sambahan. Nang sagawin po ay makasama din po namin sila sa pagpupuri at pagpapasalamat ngayong gabi, Panginoon. Ito lang pong aming hiling, kalakip po ng pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At happy midweek po. Ayan po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat sa patuloy na pag-iingat na ipinagkaloob po niya sa maghapong ito. At muli po tayo narito upang siya ay purihin. Nais ko po munang ipakilala ang may mga bahagi para sa ating worship ngayong gabing ito. Ang nauna po sa ating pag-aawitan si Sister Crispa at sa ating bungad na panalangin ni Sister Queenie. At susundan po ito ng inyong lingkod ang welcome remarks. At after ko po ay ang ating prayer request dahil ngayon po ay midweek of prayer. So lahat po ng mga nais nating i-request sa ating panalangin ay mamaya po sabihin ninyo at tayo po ay ipapanalangin po natin to. After po ng ating prayer request at after po ng ating panalangin ay susundan po ng isang mensahe na mensahe na awit na ipagkakalob po sa atin ni Sister Anita. At ang ating pong message sa gabing ito ay si Dr. Summer Gay. So yan po yung ating worship, yan po ang ating programa sa gabing ito. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer request. Kung sino po ang may nais na ipanalangin, isama sa ating panalangin, pasasalamat, o ano pa man po yan ay pwede po kayo magsalita. Ayan. Pwede pabigay na lang po ng mic, Brother Dong, para marinig po ng lahat. Okay, sino po ang may nais na ipanalangin? Pakitaas lang po ang kamay at iabot po sa inyo yung mic para po marinig. Okay, si Sister Crispa. Magandang gabi po sa ating gabi muli. Atin pong isama sa dalangin ang nalalapit na pag-uwi nila ni Sir Romy at ni Ma'am Mers na sana ay tuloy-tuloy na at wala nang sagabal. Ay, ingatan sila sa kanilang flight. Malapit na po. Excited na po ang pag-uwi nila Ma'am Mercy at saka ni Sir. Ati po silang isama sa panalangin. Sino pa po ang meron nais idalangin? Isama din po natin sa dalangin si Brother George sa kanyang pagluluksa sa pagkamatay ng nanay niya. At nawa dalangin din natin na masuportahan natin ang kanyang nais na mangyari. At ganyan din ang bawat pamilya natin, ang ating mga kapatiran na lagi na lang nalilate. Ano po? Pag-pray po natin sila na lagi banal na espiritu ang laging madama nila. Okay. Sino pa po ang meron? Isama po natin sa dalangin yung aking natitira pa pong hospital bill na 14K na lang. At Judith ko po ngayong 20. Okay. Kaya sana isama po natin sa dalangin na Matapos na. matapos na. Okay. Thank you. Okay, next. Meron pa po ba? Yung ating po mga estudyante, alam ko meron, malapit na ang finals natin eh.
So, sino po yung mga may naisipan na langin na malapit ang exam, malapit na ang ano? Okay, si Sister Lisa. Sama po natin sa panalangin yung exam po namin bukas Ayan. na sana ay bigyan po ng knowledge ng Panginoon na may pasay po yung mga exams. Okay, isama din si Amara kasi bukas exam din niya. Okay, isama po natin ang ating mga estudyante para sa exam nila bukas. Okay, kung wala na po ba? Meron pa si Queenie. Isama po natin sa dalangin po yung final defense namin. And then, sama din po sa... opo, malapit natin. Hindi ko na mabanggitin ko kailan. Isama din po natin sa dalangin pagdating po sa financial. Okay, financially. Okay. Okay. Isa-isahin ko pa po ba o na-recall nyo na po ba? Kailangan ko pa isahin, ate? Isa-isahin ko pa. Okay. Isama po natin sa panalangin sila Sister Mercy, si Sir Sidugin at saka si Ma'am Sidugin para sa kanilang flight na nawa po ay patuloy silang gabayan at wala na pong maging sagabal sa kanilang pagbiyahe. At makauwi na po siya dito sa atin at makasama po natin. Ano po? Next po is yung si Brother George Hamito na ngayon po ay namatay yung kanyang nanay. So ipanalangin po natin siya at ang kanyang mga kapatid na patuloy po silang palakasin ng Panginoon sa kalungkutan ng kanilang nararamdaman ngayon. Then yung ating mga kapatiran, lahat ng mga individual, ang mga family ng Rampano Church, idalangin din po natin. At nawa po ay magsipagtibay po tayo na maaga na po tayo magsimba. Ayan, hindi po tayo malate. Ano po? Next po is yung balance pa po nila Sister Ranes sa hospital. Nawa po ang pagpapala mula sa langit ang ipagkaloob po sa kanila upang sila po ay matapos na sa kanilang balance. And then, yung ating mga estudyante na bukas na po ang exam, idalangin po natin na sila ay bigyan ng katalinuhan ng Panginoon upang ang kanilang exam ay magtagumpay. Sila Sister Lisa at saka si Sister Amara. Then, yung kay Sister Queenie, yung financially, alam ko po bawat isa sa atin, tayo po ay nangangailangan nito, kaya patuloy po natin itong idalangin at yung kanyang malalapit na defense. Tama? Okay. So, alam ko po na naalala nyo na po. So, ang ating pong magiging prayer ngayon ay individual kasi alam ko po na bawat sa inyong puso at isip ay meron pa po kayong dinadalangin sa Panginoon. So, isa-isa po ito ha. Individual po. Sige po. Mag-start na po tayo.
Okay, wala na po. Bigyan na po natin yung pagkakataon si Nanay Anita para sa mensahe sa pag-awit. For things that could not satisfy, then my Savior speaking from the well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and cleanse this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and cleanse this thirsting of my soul. Bread of heaven, till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brothers, if the things this world gives you, lives hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and cleanse this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Hello. Marami pong salamat sa magandang awit ni Nanay Anita. Siya po ay isang nagpapatunay na ang paglilingkod sa Panginoon ay walang pinipiling edad. Okay? So patuloy po siya naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Sa totoo po ako ay kinakabahan. Kasi po hindi po ako sanay tumayo sa pulpito para magsalita. Nung ako po ay maliit pa, elementary, ako po ay laging kasali sa choir. So, umaakyat po ako sa pulpito
para umawit kasama ang grupo. Pero ang pagsasalita po ay hindi ko yata talent. So kahit po nung ako ay nag-high school, nagdalaga, ang mga kapatid ko sila ay bihasa magsalita. Kahit po anytime sabihan nyo sila impromptu, walang problema. Sa akin po, kahit sabihan ako 1 month before, 2 months before, isa lang po ang sinasagot ko. Next time na lang pag handa na ako. Pero nung pong Sabado, si sister, yung pong nagpaawit, sinabihan niya po ako. Ay ako po yung nagtataka bakit iba ang sagot ko. Ang sabi ko ay, o sige po, tinatanggap ko po. Kaya ako po ngayon ay nandito sa harap nyo. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, gamitin niyo po ang inyong lingkod, kayo po ang magsalita sa akin upang ang aking mga sasabihin ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Amen. Para na mental block ako. Hindi po ako magsisermon kasi po hindi nga ako marunong magsermon. First time ko po itong magsasalita. So, naisip ko po, magkikwento na lamang po ako. Okay? Ako po ay born Adventist. Ang aking mga magulang sila ay mga aktibo sa church. Ang tatay ko noon ay isang principal sa Adventist School sa Pulilio, Quezon. Doon po ako pinanganak. Lima po kami magkakapatid, pang-apat po ako. So siya po ay teacher principal doon sa Pulilio, Quezon. Pero po nung grade 2 ako, lumipat na kami sa Manila. Iniwanan po ng tatay ko ang kanyang pagtuturo. Pumasok po siya, nagtrabaho siya sa isang book company. So nandun na po kami sa Manila, sa Baysa po kami, sa Caloocan kami nakatira. Ang mga kapatid ko noon na panganay, magka-college, kaming tatlo, nasa elementary hanggang nag-high school sa Baysa Adventist Academy or Baysa Adventist School po kami nag-aral. So ngayon, ang buhay po namin doon, dahil ang tatay ko ay elder, ang nanay ko ay diakonesa, very active po sila sa gawaing simbahan. At kami po ay every Wednesday, midweek, hindi kami uma-absent sa midweek prayer, Vesper meeting, pag Friday. Pag Sabado po ay talagang umaga pa lang, hindi kami nalilate. Yan po ay puri ko sa nanay ko. 5 po kami magkakapatid noon. Pero Biyernes pa lang po, madaling araw, namamalengke na sila para sa paghahanda sa Sabado. Bago mag-sunset, nakaredy na ang aming mga damit. Pati po ang nanay ko po, hindi po yan nagluluto noon pag Sabado. Naka-prepare na po yan. So Sabado pa lang, Sabbath school, bawal po kaming malate. Talaga pong masigasig ang nanay ko. Tapos, magpapatlak, tapos mag-AAY, hindi po kami nauwi. Tapos meron pang sundown worship. Tapos, dire-diretso pa po yan ng social night. Ewan ko kung nagso-social night pa dito, pero noon po kasi yan ang talagang may social night. So ganun po, tumakbo ang namulat kami na ang tatay at nanay ko ay talagang busy sila nagtatrabaho po ang tatay ko, pero nagagawa pa talaga nila itong mga paglilingkod sa Panginoon. Doon po kami namulat. Ang mga kapatid ko, kasama na rin po ako, lagi kami kasali sa choir. Okay, nakiki-join kami, mga sa Pathfinder, lahat po yan. Pero habang lumalaki po, ang ay, hindi po pala porque tayo ay laging nagsisimba, nagsisermon ang tatay ko, naglilingkod sa Panginoon, ay exempted tayo sa mga pagsubok. Okay? Yung iba nga po, mas lalong sinusubok. So, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Dahil po, nung ako po ay high school na, dahil nga po nagtatrabaho na ang tatay ko sa book company, ito po ay malaking kumpanya nung panahon, mga 80s, 90s. Kung narinig nyo na yung Grolier International, mga encyclopedia po ito. So, naging manager po ang tatay ko doon sa kumpanya na yon. Kilala po siya na isang Adventist. Ang mga boss niya po ay mga Amerikano. Bihira lang pumunta sa Pilipinas, so siya yung naging manager. Dumating po yung panahon na siya po ay natanggal sa trabaho.
Okay? High school po kami na. Yung aking dalawang kapatid na panganay, nagka-college sila sa Manila Central University, isang dentista, isang medtech. So malaki po ang gastusan. Tapos kami ay nasa high school, elementary. Bigla pong natanggal ang tatay ko sa trabaho. Ang nangyari po kasi, yung accountant at saka may isa pang ay nagnakaw sila ng hindi naman po pera kundi libro. Worth millions po yung librong kanilang ninakaw. So ang ginawa po kasi nila, finorge nila yung pirma ng tatay ko para makapaglabas sila ng libro. So nagkaroon ng spot auditing, umuwi yung mga boss nila galing Amerika at nagkaroon ng spot auditing, doon po napag-alamanan na maraming kulang na libro na worth millions po. Dahil po siya ang manager, parang responsibilidad niya yan. Ang ina sa kanya, nagkaroon siya ng negligence. So natanggal po siya. Talaga pong nakita namin sa tatay ko kung paano siya nalungkot. Biruin niyo, 5 kaming magkakapatid. Nag-aaral kami sa kalagitnaan, paano na? Hindi po handa sa mga ganung pagsubok. So, nakita ko po sa tatay ko kung paano siya nalungkot. Hindi naman depressed, pero syempre, paano? Umiiyak yan siya pag kami nagwo-worship. Pero ang kaigihan po noon, patuloy po siyang naglingkod. Binibigyan po siya ng mga parts sa simbahan, nagsisermon pa rin siya, masigasig pa rin po. Para nga pong mas naging doble pa dahil siguro hindi na siya nagtatrabaho. Yung kapatid po niya na babae, si Chasurem Arit, siya po isang kulportor. So doon pong panahon na yon na wala siyang trabaho, isinama siya ng tiyahin ko magkulportor. So bali ang nanay at tatay ko sumama magkulportor. Pero alam naman po natin na hindi ganun kalakihan yung kinikita natin sa pagkukulportor, di ba po? Pero talaga pong na-provide ng Panginoon. Hindi namin alam ko, hindi po kami huminto ng pag-aaral, patuloy po. Pero naramdaman namin na talagang naghigpit. Mga 3 taon din po siguro yon na ganun yung naging buhay namin. Hirap na hirap. Pero nakakakain pero hirap na hirap. Isang araw, pag uwi ko galing sa school, meron kaming bisita. Siya po ay yung kaibigan ng tatay ko na nagpasok sa kanya doon sa kumpiyan ng libro. Nung pag-uwi ko isang araw, nakita ko nandun si Tito Nestor. Ngayon, ang nangyari po pala ay pinahanap ang Itay doon sa kaibigan niya nung boss nila galing Amerika. Pinahanap siya si Mr. Kin. Tanda ko pa yung apelyido niya. Yung boss nila na si Mr. Kin, yung nagtanggal sa kanya, after mga 3 years po siguro ngayon, pinahanap ang tatay ko. Galing pa siya sa Lucena, si Tito Nestor, hinanap siya, pumunta sa Maynila. At yun pala ay gusto daw makausap ni Mr. Kin ang tatay ko. So nakipagkita ang tatay ko si Mr. Kin sa tatay ko sa Makati. At doon po, kinausap siya, ang sinabi sa kanya, ang pinakamagandang sinabi na, alam namin na ikaw ay isang tapat na tao at hindi mo yon kayang gawin. At masakit sa aming kalooban na alisin ang isang katulad mo. So ang ginawa po, binigyan po siya ng isang offer na magbukas ng branch dito sa Palawan. Kaya po napunta ang tatay ko dito sa Palawan. Ito po ang istorya. At alam niyo po, mga kapatid, buhat po noon, naging maganda po ang takbo ng negosyo. Pinagkatiwalaan ang Itay ng mga stocks, worth millions din para makapag-umpisa. At sa biyaya po ng Panginoon, yung inalis po ng Panginoon na trabaho sa kanya, pinalitan niya po ng mas higit. Doble. Nakatapos po kaming lahat sa aming pag-aaral sa kolehiyo na binigyan din kami ng sarili naming bahay at kahit papano ay nakatulong din po sa iba na nangangailangan ng trabaho. So yun po ang pagpapala ng Panginoon. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11,
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you, to give you hope and a future. Okay po? Moving forward po, iba na naman pong kwento. Okay? Sa 2018 po, ako po ay pumunta sa Antigua and Barbuda. Yun po ay isang bansa, maliit lang na bansa sa Caribbean para magtrabaho. Naiwan po ang aking mag-aama. Sumunod po sila after 10 months, pero ako po ang nauna doon kasi ako po yung natanggap sa trabaho. So, sinundo po ako ng boss ko. Ang boss ko ay babae, si Miss Karen. Napakabait po. Sinundo niya ako sa airport, nagkwentuhan kami. Habang kami nagkwekwentuhan, ang sabi niya sa akin, pwede kang umabsent ng ibang araw, kahit anong araw, wag lang Sabado. Sabi niya, dahil ang Sabado ang busiest day. Lahat daw po ng karamihan ng mga pasyente nila na nagpapa-appointment is pag Sabado kasi walang pasok sa gobyerno o yung mga estudyante, yun daw ang busiest day nila. Ay, ako'y nagulat kasi akala ko nagkakaintindihan kami nung ako'y nagpasa ng CV, nakalagay doon ako ay Seventh-day Adventist, at nung in-interview naman ako niya, nag-video chat kami, ay wala naman siyang sinabi. So, ine-expect ko na ang Sabado ay walang problema kasi alam niya, Seventh-day Adventist ako. Ngayon, ang sabi ko, but Doc, kasi optometrist din po siya, sabi ko, Doc, ako po ay Sabadista, ako po ay Sabat keeper, hindi po ako pwedeng magtrabaho ng Sabado. Eh nagulat siya, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh sabi ko, Dok, akala ko naman po ay nagkakaintindihan tayo kasi nakita niyo naman sa CV ko. Yun po kasing Antigua and Barbuda, a Christian country po yun. So hindi ko rin naman po kasi inisip na magiging big deal yun dahil galing po ako sa Middle East eh. Sa Middle East po, yun ay Muslim country. Eh kung nagawa nga ng boss ko sa Middle East na Arabo, na Muslim, na pagbigyan ako sa Sabbath keeping, hindi ko inisip na itong Christian country, papahirapan pala ako ng pagkuha ng Sabado na off. So ngayon, parang sa reaction niya, nagalit siya na parang feeling daw niya, niloko ko siya. Na ang laki na nga naman ng nagastos niya dahil prinases niya ang visa ko, ang ticket ko, tapos sasabihin ko na hindi ako pwede magtrabaho ng Sabado. Eh yung Island Vision na Island Optical po, yun yung pinagtrabahuhan ko. For more than 25 years, operational po sila ng Sabado. Kasi nga po, yun yung busiest day na pwede available yung mga taong magpa-check ng mata. So ngayon, parang medyo nalungkot siya, nalungkot din ako. Sa madalit sabi po, nung unang Sabado ko doon, ako po ay pumasok ng Sabado. Pero mabigat po sa kalooban ko. Talagang hindi ako masaya, hindi ako, namumroblema ako. Ang nasa isip ko noon, kung hindi niya talaga ako papayagan na mag-off ng Sabado at pipilitin niya ako uuwi na lang ako ng Pilipinas. Yun po yung Pero iniisip ko po, baka magalit din siya sa akin. Eh, syempre, bagong-bago pa lang po ako doon. Wala nga akong kakilala. Ang mga tao po kasi doon, mga negro. Sila ay mga negro. So, lagi po ako nagpipray. Sabi ko, Panginoon, bakit niyo po ako dinala dito sa bansa na ito kung hindi rin naman pala ako makakapagpangili ng Sabado? Sabi ko, bakit tinanggal niyo pa ako doon sa Middle East? Eh, doon nga, Muslim country yon, pero nakakapag-keep ako ng Sabado. So, nagpipray po talaga ako. Sabi ko, parang malaking decision kasi yun eh. Baka magalit yung boss ko, parang natatakot din ako. Pero sabi ko, unahin natin ang Panginoon. Talagang mag-stand ako na ipagpilitan ko na ako ng Sabbath keeping. Tinanong ko yung receptionist namin kung may kilala siyang Adventist. Ang sabi niya, oo, yung kapitbahay natin sa kabilang pinto, Adventist yan. So pinuntahan ko siya, si Ma'am Michelle. Siya po ay asawa ng presidente ng
South Leeward Conference. Siya po si Pastor Green ang asawa niya. So pumunta po ako sa kanya, kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na ganito yung sitwasyon. Hindi ako pinayagan na gusto akong magtrabaho ng Sabat. Ang sabi naman niya sa akin, huwag kang mag-alala kasi matutulungan ka namin dyan. Meron tayong mga lawyers na kung talagang pipilit nila, pwede daw ipaglaban. Ayaw ko naman pong dumating sa punto na gano'n na mag-ano pa sa abogado, di ba? So, nung gabi po, tumawag si Pastor Green at ipinag-pray niya ako. Pero decided na po talaga ako, nakakausapin ko yung boss ko at sasabihin ko na kung hindi niyo ako papayagan, uuwi na lang ako. Yun na lang ang ano ko. Dumating po ang Lunes, kinausap ko yung boss ko. Nag-pray ako, syempre, bago ako nakipag-usap sa kanya. Pero sa totoo lang po, hindi ko naman talaga pinagplanuhan kung ano yung mga sasabihin ko. Ang nasa plano ko, sasabihin ko yung decision ko na kung hindi papayag, hindi ko ipagpapalit ang aking Sabbath keeping. So yun po ang decision ko. Pero hindi ko siya pinaghandaan kung anong sasabihin ko. Kinausap ko yung boss ko Lunes. Kasi darating na naman ng Sabado eh. So, kinausap ko yung boss ko ng Lunes. Sinabi ko sa kanya na, Doc, talagang hindi po ako pwedeng magtrabaho ng Sabado. Pero bakit ba, nasabi ko sa kanya na, kung talagang gusto nyo akong magtrabaho ng Sabado, kaltasan nyo na lang ako ng 4 na Sabado sa sweldo ko. Kasi parang feeling ko, ayaw kong swelduhan niya ako kung papasok ako ng Sabado. Parang feeling ko, nagtatrabaho ako. So, naisip ko na lang yun. English kasi eh. So parang, basta bigla na lang naisip ko na kung talagang hindi kayo papayag, kahit papasok ako ng Sabado, pero wag niyo akong swelduhan sa 4 na Sabado na yun sa isang linggo. Tapos, yun nga, sinabi ko, pero kung talagang hindi po pwede, kahit umuwi na lang ako. Yun po ang parang binargain ko sa kanya. Sabi niya, pag-iisipan ko, sabi niya gano'n. So, natapos usapan namin, dumating ang Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi niya pa ako pinapatawag kasi gusto ko patawag niya ako para na mag-usap. Kasi magsasabado na uli eh. So, Biyernes, tinawag ako. Tapos yan, ang mabait yung boss ko, ang sabi niya, Kristiyano rin naman po siya, pero syempre hindi siya Adventist, Catholic siya. Sabi niya, kinausap daw niya yung tatay niya, na matanda na, at naghingi ng advice. At ang sabi ng tatay niya, ayan ay kanyang pananampalataya, ibigay mo, wag mong ipagkait sa kanya. So yan po, sinabi niya sa akin na, sige, you can take the Saturday off. Tuwan-tuwa po talaga ako noon, napaiyak po talaga ako. Alam mo lang, sinabi niya sa akin kung ano daw po yung salita ko na paantig sa kanya o yung sinabi ko na huwag ko siyang swelduhan. So, ibig sabihin, parang nakita niya na talagang desidido ako na hindi magtrabaho sa araw ng Sabado. So, yun po yung experience na po na yun, talagang para sa akin ay buhay na buhay ang Panginoon. Talagang siya lang po ang makakagawa nun eh. Kasi po, biruin nyo, 25 years operational ng Sabado. Pero nung pong nakiusap ako, parang malaking desisyon yon para sa kanya. Pagkatapos po nun, ginawa niya yung contract ko, nilagay niya talaga na off ako pag Sabado in observance of the Sabbath. Tapos, pinaltan niya yung schedule do sa pintuan, right there and then. Pinaltan niya na pag Saturday, ang laki-laki closed. Every day po na magri-ring ang telepono kasi mga nagpapa-appointment yung mga pasyente at sasabihin ng reception niya, I'm sorry ma'am, kasi po sarado na kami pag Sabado. Ay sasabihin, ay bakit? Sabi ganun, lagi namang Sabado ako. Kasi po yung doktor namin ay Adventist. Okay. So, malaki pong decision pero nangyari po. Para sa akin, nung time na yun, parang imposible na ipagpalit ng boss ko yung negosyo niya sa akin. Pero nangyari po yun dahil sa
um, sa kalooban ng Panginoon. At alam niyo po, pagkatapos nun, ang sabi ng mga receptionist, yung mga kasama namin, mas dumami yung mga pasyente namin compared noon. At ang dami din po naming mga Adventist na mga bagong pasyente na pumunta doon. So, napakabuti po ng Panginoon. Ang sabi nga ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Okay? Habang tayo po ay naghihintay sa pangalawang pagdating na ating Panginoon, marami po tayong mga pagsubok na mararanasan. Napakarami po. Siguro sa relasyon, financial, sa kalusugan. Pero alam niyo po, ang kailangan lang nating, ang ang kailangan lang po natin ay yung mga pangako ng Panginoon, ang salita ng Panginoon na mababasa lang po natin sa Biblia. Kaya po, buksan natin ang ating mga Biblia, aralin natin, upang pag tayo ay dumating sa mga pagsubok na ganun, meron tayong panangga. Okay, so sana po na-bless po tayo sa aking na-share ngayong gabi at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe sa gabi ito. Bilang tugon, ating awitin ang All the Way. In hymn number 343. Tayo po yumuko. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa aming mensaheng narinig ngayong gabi. Nawa ito po ay magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay. Magtiwala kami sa inyo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming pong pag-uwi, ingatan kami, ang bawat isa sa amin, makarating sa aming mga tahanan, naligtas, taglayang buhay at lakas. Siniling po namin ang lahat ng ito sa mahal na pangalan ni Jesus. Amen.